morning, everyone. I'm Sheena Gualo, and I'm about to report about the toddler. So, these are the nursing assessment of growth and development. Physical growth begins to slow. Kasi nga, di ba, nung infant sila, masyadong rapid yung pag-grow nila. So, ngayon, dito na nagsisimulang bumagal. Tapos, weight, height, and head circumference. Gains only about 5 to 6 pounds, 2.5 kilogram, and 5 inch or 12 centimeters in height. Dito kasi, nagsisimula ng bumagal. So, yung increase ng kanilang paglaki, hindi masyado. Toddlers' appetite decrease accordingly. Natural lang to sa mga toddler, kasi yung ibang nanay, hindi sila nagpapanis sila, bakit hindi masyadong magana yung anak ko kumain. Pero, actually, normal lang siya. Kasi, sa toddlers talaga, buwabagal talaga yung appetite nila sa panahon na to. Head circumference is equal to chest circumference for 6 months to 1 year of age. Tapos, pag dumating na ng 2 years of age, mas malaki na yung chest circumference kaysa sa head circumference. Head circumference increases only about 2 cm during second year and 12 cm during first year. So yun nga, sinabi ko nga, nung infant sila, masyadong rapid yung pag-grow ng katawan nila. Dito sa toddler, bumabagal na. Kaya nung second year na nila, 2 cm na lang. Pero nung infant pa sila, 12 cm. So, body contour, have prominent abdomen. Yan nakikita talaga sa mga toddler na parang malaki yung tiyan pag naglalakad. Have lordosis. Yung lordosis, ito yung frontal curve ng sacral part dito sa likod. So, parang nakaganyan sila lagi. Natural lang yun sa mga bata kasi yung muscles nila sa abdomen, hindi pa kayang hawakan yung mga laman nito, kaya naglalak siya sa bababa. Body systems. Respiratory rate. Slow slightly but continue to be abdominal. Kasi nga, di ba yung mga infant, hindi mo masyadong develop yung respiratory system nila. So, dito, medyo nagbabago, parang nagde-develop pa rin yung respiratory system. Kaya, mainly, abdominal pa rin sila huminga. So, mouth breathers pa rin sila. Pulse rate. From 110 to 90 blood per BPM. Ano yung BPM? Beats per minute. Hindi mo nakita yun. So, body systems naman, yung respiratory rate nila, slow slightly but continue to be abdominal. Yun nga, sinabi ko nga na, buwabagal siya, kasi diba yung mga infant, actually, abdominal breathers sila. Dito, nagde-develop pa rin yung respiratory system. So, mainly, abdominal pa rin sila, pero nagde-develop na yung lungs nila para maging lung breathers na sila. So, yun. Pulse rate, from 110 to 90 beats per minute. Tapos, yung blood pressure naman nila, yung normal, 99/64 millimeter per mercury. Yun. Tapos yung brain, dito, di ba nung infant sila, 2/3 pa lang. Ngayon, 90% of adult size na yung size ng brain nila. Sa stomach naman, the capacity increases. So, dito naman, yung tiyan nila sa adulthood, ay sa toddlerhood nila, nagsisikret masyado siya ng acid na nagiging palaboy nila sa mga sakit na may kaugnayan sa tiyan. So, sa toddlerhood nila, hindi masyado sa kanila po yung sakit sa tiyan. Control of the urinary and anal sphincters become mature at 2 years. So, dito, itong toddlerhood na to, dito na nade-develop yung pagkontrol nila ng bowel training at saka yung paghihila na nakokontrol na nila sa panahon na to. So, yung teeth. 8 new teeth during second year. All deciduous teeth, 20. 2.5 to 3 years. So, yung deciduous teeth, ito yung mga milk teeth. Ito yung parang, hindi pa siya temporary. Yun, nakakompleto siya ng 20, 2.5 year to 3 years na siya nakakompleto. Developmental milestone. Period of slow and steady, not solid growth. So, ito nga, di ba, dahil rapid yung pag-grow nila nung infant sila, dito sa toddler, buwabagal na, parang nag-slow down na. So, ito na yung milestone. Ito yung mga milestone. Yung age nila, pag 15 months, put small bells into small bottles. Scribble voluntarily with a pencil or crayon. Pulse a spoon well, but may still turn it upside down on the way to mouth. Pag gross motor naman, walks alone well. Can seat itself in chair, can bring upstairs. So dito, nade-develop na nila makaupo ng maayos, makatayo ng maayos. Pero yung language nila, kasi dito, sa panahon, sa toddlerhood nila, nagde-develop pa rin sila, natututo pa rin sila kung paano magsalita. So dito,
46 words pa lang yung natapasunan nila or kaya nilang sabihin. Construct 2 blocks. Address being read to drug story for others to recover. Exploring sense of permanence. Yun. So, sa age of 18 months, no longer need to use the spoon to bring it to one. So, dito, medyo alam na nila kung anong tamang paghawak ng spoon. Gross motor, can write and jump in place. Can walk up and down stairs holding on the person's hand or railings. Typical cases both feet on one step before advancing. So, pag bumababa sila ng hagdanan o naglalakad, hindi yung kaliwan, parang sabay, ganon. Sabay sila bumaba ng hagdanan. Kasi syempre, hindi pa sila sanay, tsaka baka sila magulo. 7 to 20 words uses jargoning, names and body parts. So, dyan, medyo nag-i-increase na kasi diba, from 15 months to 18 months na. So, medyo marami na yung natututunan nilang word. Yun. Thus, imitates household chores. The same begins parallel play. So, yan. Siyempre, dito nagdadabal na parang ginagala nila kung ano yung nakikita nila sa mga magulang nila. Kunyari, parang nagwawalis sila, parang ginagala nila yung kaya nilang gawin. So, 24 months, can open doors by turning doorknobs and unscrew leaves. Marunong na silang magbukas ng pinto. Walks upstairs alone, still using both feet on the same step. So dito, kung sa 18 months nila, inaalalayan pa rin sila umakit ng hagdanan. Dito, kaya na nila mag-isa, pero yung steps pa rin nila, parang parehas pa rin. 50 words, 2 words sentence. So dito, kaya na nila mag-construct ng madadaling salita. For example, baby, run, parang gano'n. Parang kaya nilang 2-word sentence lang. So, parallel play evident. Yung parallel play, mamaya ko nasasabihin ko ano yun. Tapos dito, 30 months. Make simple lines or strokes for process with a pencil. Can jump down from chairs. Yun, so, medyo kahit kontrolado na nila yung balance nila dito. Verbal language increasing steadily. Nose, full name, name, color, and holds up finger to show age. So, dito, yung parang alam na nila kung ano yung ginagawa nila. Pag tinan mo, anong pangalan mo? Ilan ang edad mo? Ipapakita na nila yan. Pero, hindi naman kasi lahat, kaya nila yan kasi may ibang delay, diba? Pero, mostly, kaya na nilang sabihin yung pangalan nila, magano ng color. Spends time playing house, including friends, actor. Playing is rough, housing, or acting. So, dito, ito yung period na makulit talaga sila na grabe sila maglaro, hard talaga yung parang makalat, makulit, magulo, gano'n. Kasi mas gusto nung toddler na yun yung ginagawa nila activity. So dito, sa language development, or that is used for communicating with toddlers and that is a manifestation of their developing autonomy is no. So, yun nga. Kunyari, dito kasi sa panahon, parang naninibago pa rin sila. So, parang pag sinabing, pag mo, gusto mo bang ganito, sabihin nila no. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nila talaga gagawin or nagiging disobedient sila. Ang ibig sabihin lang nun, naninibago lang sila kung anong gagawin nila. So, kunyari, kung magiging parents kayo, ang gagawin nyo lang ay huwag yung masyadong magbigay ng mga tanong na answerable by yes or no. So, kunyari, kaya mo bang gumawa nito? Dapat hindi ganun yung mga tanong mo. Parang, pakigawa nga to, please, parang gano'n. Para, alam mo, parang hindi sila lagi magsasabi ng no. Yun. So, emotional development. To learn a sense of independence. Yun nga, dito, parang natututunan sila na gusto nilang minsan mapag-isa. Parang kaya nila gawin na lahat. Sa socialization, imitate at least big C. Yun nga, yung sa parents nila, kung anong ginagawa ng parents nila, kunyari, nagwawalis, kaya na nila nilang gawin. Play behavior, parallel play. Toys that require action. Sa parallel play, hindi sila actually nakikipaglaro sa kasama nila. Ang gusto lang nila, naglalaro sila, pero may katabi sila. Yun ang tawag na parallel play. Kasi, pag kunyari, nagsama sila habang naglalaro, may tendency na mag-aagawan sila sa laruan. Kaya nangyayari, parallel play lang. Kunyari, naglalaro siya dito ng Lego. Naglalaro rin siya ng Lego dito, pero hindi sila magkasama naglalaro. First, that require action. So, ito yung magalaw talaga yung mga laro na nilalaro nila. Kunyari, hinihila yung mga cars, nag-i-squeeze ng mga ducks, gano'n. Yun yung mga nilalaro nila ng toddlerhood. Cognitive development, sensory motor thought. So, stage 5, between 12 and 18 months, tertiary circular reaction or legal scientists. Dito,
naging discover, parang gusto nilang makadiscover, kunyari, ano to, dito yung panahon na kung ano-ano na yung kinakalikot nila. Kasi gusto nilang, nandito yung urge nila para matuto, tsaka may ma-discover sila, may matutunan. So stage 6 naman, between 18 and 24 months, deferred imitation. Yun nga, ginagaya pa rin nila. Parang kahit anong makita nila, gagayahin nila. Basta, parang alam nilang ginagawa ng parents nila, gagayahin nila yun. Probational thought or assimilation. So, ito yun. Yung assimilation na tinatawag natin, kunyari, ang nilalaro nila, hammer. Di ba ang thumb function yun, pagpopok-pok? Pero minsan, yun nga, parang pwede kaya itong i-shake. Yun, i-shake nila. Parang ipupush nila kung ano yung iniisip nila, basta magawa lang yung thought. Kahit yung hammer, ang function niya talaga pagpopok-pok. Yun. Self-promotion of the toddler. Self-maintenance and visits and immunization. So, syempre, sa toddler, kailangan laging may, may check-up lagi, immunization. Kasi ito yung panahon na pwede sila maging prone sa mga sakit dahil yun nga, masyado silang active, mahilig sila sa mga dumi, padali silang kapitan ng sakit. Kaya kailangan may immunization na. Promoting toddler safety, child-proof the house. So yun nga, dahil nga sa sobrang pagiging nila, makulit, parang gusto nilang makadiscover, kahit yung mga dangerous chemicals, kaya nilang paglaruan. So, ang inaano lang sa mga mother na gawing child-proof yung mga gamit. Kunyari, yung mga sakit, lagyan ng pangharang. Kasi, delikado talaga yun sa mga toddler. Yun, accident. Major cause of the death of the children. Yun. Tapos, lead screening. 9 to 12 months and again at 24 months. Symptoms of lead poisoning. Irritability, headache, fatigue, and abdominal pain. Causes of lead. Toxic to body tissue, serious damage to brain, nervous system, kidneys, and RBC. So, dito sa lead screening, kasi may ibang bahay na, kunyari, minana pa natin sa mga lolo't lola natin. Yun. So, habang tumatagal kasi, mas lumalaki yung possibility na yung bahay, mas marami siyang na lead na delikado sa baby. So, kailangan natin pinapacheck up yung magiging anak nyo para, kasi ito nga, yun nga, nasabi ko nga na delikado siya kasi, tinan mo, toxic to body tissue, serious damage to brain, nervous system, kidneys, and RBC. Yun. Toddler's appetite is smaller than the infants. Kahit yun nga, sinabi ko nga na, buwabagal yung appetite nila ngayon, pero hindi ibig sabihin nun na, konti lang talaga yung ibibigay mo sa toddler. Dito sa panahon na to, kailangan mo pa rin ibigay yung lahat ng nutrients na kailangan nila, pero hindi masyadong marami kasi nga, hindi nila masyadong kayang kainin muna. Di katulad ng infants dati na gutom pa gutom. Recommended daily dietary allowances, 1 to 3 years, 1,300 kilocalories daily. Over 2 years old, no more than 30% of total daily calories of fat. So dito, dapat yung mga kinakain ng toddler, yung mga nutritious foods like fruits, vegetables, kasi hindi sila masyado dapat pwede ng sweet na, yun nga, di ba, protruding na yung stomach nila, lalo na pag tumaba sila, pwede mag-cause ng ng implication kasi hindi pa well-developed yung panungan nila. Yun nga, ang mga example yung mga foods na kailangan naman, yung mga finger licking, yung mga, kunyari, sa orange, yung isang ganon, yung subuan lang. Di ba yung mga hotdog na ngayon na may dine-develop sa mga hotdog na parang balls yung itsura niya, para madaling kainin ng mga toddler. Yun. Tapos, yun. So, promoting toddler development in daily activities. Dressing. Sa dressing, kaya na nilang mag-bis mag-isa, pero within supervision pa rin ng parents. Kunyari, kaya nilang isuot yung socks, yung sando, yung shorts, basta yung isang galawan lang. Huwag yung mga balabotones, mahihirapan pa sila ng panahon. Pero yung dressing, kaya din nilang gawin yan. Sleeping. So dito, yun nga, dahil sobrang makulit, magalawan, malaro sila, yung sleeping, minsan, kailangan nila ng afternoon nap at saka yung panggabihan. Madali lang yan magpatulog ng toddler kasi nga, sa sobrang dami ng activities, antukin sila sa yun, naubos yung energy nila. Bakit? Kaya na lang maligo mag-isa, pero kailangan pa rin ng alalay ng magulang. Dapat in-ensure ng parents na malinis yung nila kasi, yun nga, nagsusot-sot kung saan-saan. Kailangan
panagaling pa rin ng bata na malinis siya. Care of teeth. So, dito, yun nga, dahil nung panahon na yan, medyo marami pa kung ano-ano yung sinusubo niyan nung panahon na yan. So, dito, pero hindi na masyado. Dito, kailangan niyang, syempre, kailangan alagaan yung ngipin niya kasi dito, tumutubo na nga yung ngipin. Tapos, yung mga ngipin na yan, madali lang kasi masira yan. So, in-encourage yung mga mother na laging siguraduhin na nagtututbrush yung mga toddlers. So, yun. Promoting healthy family function. Toilet training, have control of rectal and urethral structures. Yun nga, tinuturuan na sila kung paano magpupo ng maayos sa tamang lugar. Must have a desire to delay immediate gratification for a more socially accepted action. Have a cognitive understanding of what it means to hold urine and stools until they can release at a certain place in time. Kasi di ba nga, yung mga baby dati, ay yung mga infant. So, hindi nila kayang kontrolin yung paglabas ng ihi at pupo nila. So, dito, tinitrain na dapat pag napupupo ka, kailangan mo pupunta sa CR bago mo mailabas. Yun, at saka umihi. Kasi, dito, tinuturuan na talaga dapat kung nagpupupo ka sa tamang lugar, umihi ka sa tamang lugar. Yun. Ritualistic behavior, personal belonging. So, dito, ang perception ng mga toddlers dyan, kung ano ang akin. Kunyari, may sarili akong toothbrush, may sarili akong spoon, may sarili akong belonging, sarili kong toys. Parang akin lang yun, walang aagaw na iba. Yun yung ritualistic behavior. Negativism, answering no. Should refrain from asking questions answerable by yes or no. Kasi dito, nagiging negative yung bata, yung perception ng bata kung lagi natin sinasabihan ng no. Kasi parang yung independence nila, parang, ay, hindi ko naman pala kaya to kasi lagi akong sinasabihan ng mami ng no. Kaya yun, parang refrain from asking questions answerable by yes or no. So parang dapat, utusan mo lang, kunyari, kunin mo yan. Hindi yung pwede mo bang kunin yan? Kasi, yun nga, pag sila yung no, parang madadegrade yung bata, tapos parang mawawalan siya ng self-confidence. Discipline and punishment are different. So, yun nga, minsan sa ibang parents ngayon, dahil sa sobrang kulit ng bata, hindi nila alam kung paano disiplinahin or yung anak nila. Kaya minsan, yung pagdidisiplina nila pagpapunishment, parang napag-iisa. Pag kunya, nagpasaway siya, papaluin. Parang dapat hindi ganun. Kasi, natural lang talaga sa toddler na makulit sila sa panahon na yan. So, yun. 2 general rules need to be consistent. Correct behavior is praised rather than wrong behavior punished. So, dito, yung bata, dyan nagsisimula yung parang hatred nila na parang, ay, hindi ko naman pala ito kaya. So, yung mga mothers, kailangan lang nila na hindi parang gawin, pag ginawa mo to, ganito mangyayari sa'yo. Dapat, parang, hindi sila pabago-bago ng sinasabi nila. Tapos, parang mas maganda na i-brace natin yung behavior ng bata para maging positive siya. Kaysa naman yung, kunyari, pag may magkakamali siya, lagi siyang pinapunish. Separation anxiety. Dito sa panahon na to, natatakot pa rin silang humiwalay sa magulang nila. Parang di pa rin sila sanay. Temper tantrums occurs most often when they are tired. Tantrum may be response to difficulty making choices or decisions. So, yan nga, pag nagdadabog sila, yan yung mga times na parang hindi sila masyado na pagbibigyan ng maayos or pagod na pagod sila. Tapos dito naman sa sibling rivalry, pag kunyari, nagkaroon sila ng bagong kapatid, dito yung parang naiingit sila na, ay, akin lang, yun nga kasi gusto nila, akin to. Yung person yung parang, focus na magulang na pupunta na sa kapatid ko. Kaya madali silang magkaroon ng sibling rivalry. So, yun. Thank you.